Simula sa January 16, tatanggap na ng fixed rate o regular na sahod ang mga city at provincial bus drivers. Good news ito para sa mga tsuper, pero ang ilang operator umaalma. Ito ang report ni Gerard Garcia. Magtatatlong dekada ng driver ng bus si Mang Fred Aspico dahil porsyentuhan o nakadepende ang kanyang kita sa dami ng pasahero. Kayod kabayo raw si Mang Fred sa pamamasada. Pabor ko dyan dahil kami mga driver, kailangan namin makapahinga din. Kaya naman good news daw para sa ilang tsuper tulad niya ang pagpapatupad ng fixed salary para sa mga city at provincial bus drivers simula sa January 16. Ibig sabihin, garantisado nang tatanggap sila ng di bababa sa minimum na sahod kada buwan. Bukod dito, bibigyan din sila ng mga benepisyo tulad ng PhilHealth at 13th month pay. Pabor din kami sa fixed rate. Dahil kumpleto sa benepisyo. Sa tala ng MMDA, pumalo sa halos 400 tao na matay sa road accident sa Metro Manila noong 2010. Nasa halos 14,500 naman ang vehicular accident sa buong bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit isinusulong ngayon ang pagkakaroon ng fixed rate ng mga bus drivers ay para maiwasan ang unahan sa pasahero na siyang dahilan ng mga aksidente. Ang problema, diskumpiyado ang ilang mga operator at konduktor sa pagpapatupad ng fixed salary para sa mga bus driver. Alam ko hindi kaya ng maliliit na kumpanya yan. Baka magsara. Ang driver's salary is not, a driver's behavior is not the only cause, and it's not even the solution to traffic problems or road problems. Kailangan sabay-sabay. Pero ang sinuwang kumpanya na hindi susunod hanggang Hulyo, babawian ng prangkisa. Gerard Garcia, News 5. Sa sports, ano kayang mangyayari kapag napasama ang center ng Washington Wizards na si Javale McGee sa Philippine basketball team? Nag-post kasi sa Twitter ang NBA player na gusto niyang maging miyembro ng Smart Gilas. 2 beses nang bumisita sa Pilipinas si McGee. Una noong naglaro siya sa Smart All-Star Weekend at saka noong October para sa basketball clinics. Kung seryoso ang NBA star, kailangan niyang sumailalim sa naturalization process para makapasok sa national team. Tuloy ang laban ni Floyd Mayweather Jr. sa Mayo. Pinagbigyan kasi ng hukom ang apela niya na sa Hunyo na lang makulong. Kaugnay ito sa 3 buwang pagkakakulong na sentensya kay Mayweather dahil sa domestic violence. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino ang makakarap niya sa ring. Ngayong linggo, magkakaalaman na kung sino kina Manny Pacquiao, 3-division champ Robert Guerrero at WBC junior middleweight champ na si Saul Alvarez ang makakaharap ni Mayweather. Bida ng pelikulang Born Legacy na si Rachel Weisz nasa Pilipinas na. At American Idol star David Archuleta kumpirmadong kapatid na. Yan at iba pang showbiz news sa report ni Chef Fernando. Nasa bansa na ang lead actress ng pelikulang Born Legacy na si Rachel Weisz. Alas 7 ng gabi lumapag ang sinasakyan niyang eroplano sa NAIA Terminal 1. Nasa Pinas ngayon si Rachel para sa shooting ng 4th installment ng Born series. Kung si Rachel dumating, tumulak naman pa Amerika ang superstar na si Nora Honor. 1 buwan daw mananatili roon si Ate Guy para ipagamot ang kanyang lalamunan. Plano raw kasi ng superstar na regaluhan ang mga Noranians ng isang concert at pelikula pagbalik sa bansa. Si American Idol star David Archuleta na nga ang pinakabagong big star ng Kapatid Network. Gagawa raw si David ng primetime serye sa Kapatid Network. Ka-love triangle niya dito sina TV5 princesses Yula Caballero at Jasmine Curtis. Darating si David sa bansa sa Biyernes para sa pirmahan ng kontrata at shooting. Umabot na sa 608 million pesos ang kabuuang kita ng mga pelikulang kasali sa 2011 Metro Manila Film Festival. Halos 70 milyong piso itong mas mataas kumpara sa kinita sa nakaraang film festival. Numero 1 pa rin tumatabo sa takilya ang Enteng ng Inamo ni Ay de las Alas at Vic Soto. Proud naman ang MMDA. Pinakamalaking kita raw kasi ito sa kasaysayan ng MMFF. Jeff Fernando, News 5.
Mga kapatid, alam po namin na hindi naman kayo mapipigilan sa inyong panata na magpunta bukas sa Quiapo. Pero sana ay mag-ingat kayo doon at saka sundin nyo yung mga magbibigay ng order na kung kailangan maging maingat sila doon at meron mga pulis doon, sundin na lang nila. Maging vigilant, mapagmatiyag, lalo na meron pong lumabas na intelligence report na meron daw pong threat. Mas maigi na po na maging mapagmatsyag tayo para naman makaiwas sa anumang gulo. At saka yung mga bata at yung mga sobrang matatanda na, yung may mga sakit hanggat maaari po, iwas na tayo dun sa maraming tao. I'm sure maintindihan ni Lord yan. Oo naman. At yan ang kalating oras ng Maaksyong Balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon! Manila,